Hanapin natin kayamanan mapayapa. Buhay ni Jesus na nakupang halimbawa. Hello. Pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo. Ito po itong pagpapasalamat natin ng buwan kung saan tayo po ay pinagsama-sama sa book na ito upang magkaroon ng bahagi doon sa nakikipag-usa sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibaga napakasarap tingnan na nagkakatingin na tayo ng mukhaan di tulad ng isang buwan, madilim pa. Madilim ang paligid, pero ngayon maaliwalas na. Madali nang makita o makilala kung may gising o tulog. Ngayon po, meron tayong sitas ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Ngayon po, kung pag-aaralan natin, ang sitas na ito ay parang ordinaryo na lang sa palaging nagbabasa ng banal na kasulatan. Pero, meron po ditong mga mensahe na kung saan hihimayin natin para malaman natin ano po ba dapat ang halimbawa na dapat sundan natin na iniwan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan na ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa rin pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Kaya po kung aralin natin, bakit, kumbaga yung paliwanag ni Apostol Pablo, magulo, isa lang pag-isip, isang pag-ibig, at magkakaisang pag-iisip. Ano po ba ang pagkakaiba-iba nun? Unahin muna natin yung verse 1. Kaya po, bilang tayo pinagsama-sama sa book na ito, nasa ilalim tayo ng tinatawag na pagkakapatiran o tinatawag na iglesia. Halimbawa po, nai-experience natin sa ating buhay sa ngayon na mayroon tayong kasiglahan kay Kristo. Naaaliw tayo sa pag-ibig dahil nagtuturingan tayo bilang magkakapatid. At nararamdaman natin yung pakikisama ng Espiritu Santo. At marunong din tayo mahabag o maawa sa kapwa. Na kung saan, kapag may lumalapit sa atin dito, na may karamdaman, hindi natin ipinagkakait ang isang bagay na kailangan nila para tulungan natin sila. Ipalagay natin lahat ng yan ay nangyayari sa atin. Kinakailangan, mas lubusin pa natin. Na kumbaga, nag-umpisa tayo na naging masigasig, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, na-experience natin yung presensya ng Diyos, at nagagawa natin ang lahat ng mga bagay nang walang bulong-bulungan o hindi tayo nagre-reklamo dahil nariyan ang Espiritu Santo, nariyan ang pag-ibig na nag-aalaban sa pag-ibig. Kumbaga, kung yan po ay
patuloy nating ginagawa, meron pong pagbabatayan tayo. Sabi dito, mga kaisa ng pag-iisip. Ibig sabihin, kung ano yung pinakamaganda sa lahat, yun lang dapat ang paka-iisipin natin. Na magkakaroon tayo ng bunga, sama-sama, walang maiiwan kahit isa, kundi lahat tayo ay makikidamag, tayo ay magtatamo ng benepisyong yaon. Ay kumbaga, ang direksyon ng ating pinatutunguhan na hindi lang ang nangunguna o namumuno sa atin ang magkaroon ng kaginhawahan, umasumpungan ng kaligtasan, kundi ibinabahagi sa isa at sa iba't iba nang sa ganung pare-parehas natin masumpungan na tayong lahat papunta doon sa kaligtasan inihanda ng Diyos. Mga kaisang pag-iisip at mga tataglay ng isa ring pag-ibig. Na kumbaga, ang pag-ibig po kasi yung nagpapahalagahan sa isa't isa. Na kung saan kapag may nadapa o may nalugmok, ibinabangon, walang iwanan. Kumbaga, nagtuturingan tayo magkakapatid, nagtutulungan, nagdadamayan. Yan po ang pinaka-importante na mga kaisang akala. Hindi yung iba yung akala ng iba naman yung isa, kundi pare-parehas natin ang akala natin, yung tinatawag na mabuting akala. Na kung saan alam natin yung patutunguhan ng direksyon ng ating mga ginagawa. Kaya tayo pabalik-balik sa araw ng pagsamba. Kaya tayo nagtitiis sa mga gabi na bagamat malamig, handa tayong makinig ng Ebanghelyo na isasakripisyo natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga tahanan, alang-alang sa akalang yan. Na kung saan tayo naman ay magtatamo ng biyaya at gantimpala mula sa Diyos sapagkat na nagkakaisa nga tayo ng akala. At isa namang pag-iisip na kung saan ang palagi nating iniisip, walang iba, hindi tayo mapahiwalay sa Diyos. Walang iba, ang iniisip natin, yung pahalagahan yung kapwa. Ang iniisip natin, kumbaga, hindi yung pagiging makasarili na ako lamang ang maligtas o kayo lamang maligtas, kundi nagpapahalagahan sa isa't isa. Nawag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Dito po, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo kung ano ang ating gagawin at kung ano ang mga huwag nating gagawin. Ano-ano po ba yung sinabi dito? Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi. Na ako ikangay dito sa kabila, sa kaliwa, ako dito sa kanan. Kundi, kaliwa man o kanan, kinakailangan hindi po magkaroon ng pagkakababahagi. Kundi, kinakailangan buo tayo na nagkakaisa tayo ng ating mga ginagawa sa pamamagitan ng kababaan ng pag-iisip na kung saan ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Na kahit tayo may magandang ideya, meron tayong magandang programa, sabi nga, ipalagay na mabuti ang iba kaysa sa kanyang sarili. Kumbaga, ibababa natin yung ideya na yan na mayroon pang mas magaling na ibang ideya. Yan po ay kapakumbabaan. Na kung saan, tayo pong mga tao, tinuturuan tayo dito na kung papaanong kahit sabihin na marunong tayo, marami tayong nalalaman, edukado tayo, palagi natin ilalagay na mas magaling ang ideya ng iba kaysa sa sarili nating ideya. Yan po ang halimbawa. Sapagkat,
Kung halimbawa ang ideya ng isa, kukontrahin yung ideya ng isa, mapupunta yun sa pagkakabahagi at pagpapalalo. Na kung saan hindi po yan karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil dito sa aral na ito na ating pinabasa, ito pala ang dapat nating lakaran. Yung pagpapahalaga na mas magaling yung pag-iisip ng iba kaysa sa ating sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman sa iba't iba. Kahit yan ay nasa mababang kalagayan, kahit yan ay nananahimik lamang at sa tingin natin, siya ay wala siyang partisipasyon sa lahat ng mga ginagawa, pero meron din siyang ideyang nakatago. Na kumbaga, kahit tayo nagsasuggest o nag-o-object, meron pang mas magaling na mga payo galing sa mga mas mababang kalagayan. I-observe po natin yan. Pero pagka minsan, hindi pwedeng yung I insist o ipagpipilitan natin na ito na ang pinakamaganda. Ito na ang pinaka-the best na ideya. Kundi, kinakailangan, iisipin palagi natin para hindi magkawatak-watak, ipagpalagay ang isa't isa at sa iba't iba. Ibig sabihin, yung pagpapahalaga natin sa mga maliliit na bagay na bagamat kaunti lamang ang sinabi ng ating kapwa, the best na yun para sa atin. Yan po ay pagsasanay sa sarili natin na kung saan tinuturuan tayo, pairalin natin sa ating pag-iisip yung kapakumbabaan. Bakit po? Ano ang dapat nating iisipin? Sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano po ba ang nasa isipan ng ating dakilang Panginoon? Sa totoo lang, mula pa ng likhain ang sangkalangitan at ang kababaan o itong sanlibutan, naroon na ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kasama na siya ng Diyos bago likhain ang mga bagay na hindi nakikita at ang mga bagay na nakikita. Pero, yung pag-iisip ng ating dakilang Panginoon, bagamat alam niya na, pero nagre-respeto pa rin siya sa kanyang Ama. Ano yung sinabi kanina? Yung lahat ng mga palatandaan, mga kaguluhan, gera, kapig-hatian, awayan laban sa bansa at sa isang bansa, at gutom, at iba-iba pang mga kadahilanan bago bumalik ang ating dakilang Panginoon. Lahat yan sinabi niya. Indol at kung ano-ano pa. Ano ang itinera niya? Kaya, yun dapat ang sundan natin, yung pag-iisip ng ating dakilang Panginoon. Alam niya na babalik siya, pero ang tanging itinera niya, yung oras kung kailan siya babalik. Pero yung mga palatandaan sinabi niya, sigurado yun. Pero po, yung respeto niya sa kanyang Ama, itinira niya pa yun sa kanyang Ama. Hindi niya binulgar lahat, kundi sinabi niya lang yung mga palatandaan, mga warnings, mga signs na kung saan naroroon na ang katapusan ng sanglibutan. Pero yung takdang panahon, kung anong taon, anong buwan, o petsa o araw, hindi niya po sinabi. Para tayo naman ay mag-isip, maghanda ng sarili, sapagkat baka mamaya makapag-prepare tayo lahat. Dahil ang pagbalik ng ating dakilang Panginoon, katulad ng isang magnanakaw, na kumbaga, blanco ang ating pag-iisip, ito na pala. Katulad ng isang bahay na ninanakawan, dahil kung alam sana natin na darating ang magnanakaw, siyempre papakuran natin ng ating bahay. Pwede tayong gising tayo buong magdamag. O kaya maglalagay tayo ng CCTV. Pero dahil nga, katulad ng isang magnanakaw, ang pagdating ng ating dakilang Panginoon,
hindi tayo prepare yung panahon ng pagdating ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, ito ang pinakahalimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Yung pag-iisip. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pero isa rin siyang Diyos. Dahil, kung titingnan po natin, kahit siya'y sinamba, nung siya'y nasa daong ng kanyang mga alagad, hindi niya sinaway. Katulad ni Juan Evangelista, nung makita na yung anghel na nagpapahayag sa kanya doon sa Apokalipsis, nung siya'y lumuhod at sumamba, anong sabi ng anghel sa kanya? Huwag, ingatan mong huwag gawin yan, sapagkat ako'y katulad mo rin alipin. Pero ang ating dakilang Panginoon, hindi niya sinaway yung mga taong sumamba sa kanya. Dahil mula siya sa Ama, siya ay anak ng Diyos. Kumbaga sa apelyido, magka-apelyido sila ng Ama. Ama, nating lahat o yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya naman, dahil nagkatawang tao, siya yung tinatawag na anak ng Diyos. Bahagi pa rin ng pagka-Diyos. Pero po, yung kalagayan yun, na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat ang panangnan niya ang pagkapantay niya sa Diyos. Kumbaga, alam niya sa kanyang sarili na siya'y Diyos. Pero hindi niya pinilit sa sarili niya dahil nga siya ay anak ng tao. Kumbaga, yung bahagi ng kanyang pagiging isang Diyos ay may bahagi ng pagiging isang tao dahil tao ang kanyang ina. Kaya hindi siya pwedeng makipantay doon. Kumbaga, ang kanyang katawang tao ay may bahagi ng pagiging isang tao ay may bahagi din ng pagiging Diyos. Kaya kumbaga hindi siya pure. Kaya hindi niya inaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kung ano ginawa niya? Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Nakatulad natin mga tao na nararanasan natin ang hapdi ng ining kapag hindi nakakain, nalilipasan ng gutom, nararanasan din mauhaw, ang mabagot, ang magdamdam, ang masaktan dahil sa kalagayang tao. Nakitulad ko ang ating dakilang Panginoon. Unang mga tao, pinagpapawisan, katulad ng kanyang ama dahil ang luwagi o karpintero, siyempre, panday, mahilig yan sa mga gawain, katulad ng paggawa ng bahay. Dahil siya ay anak ng anluwagi, siyempre yun din ang magiging buhay niya dahil panday ang kanyang ama. Kaya nakitulad siya sa tao. Kumbaga yung level niya, ibinaba niya alang-alang sa mga taong nakakasalamuhan niya. Meron din siyang pakiramdam. Kaya nga po, naging mahalaga yung tao sa harapan ng Diyos na pinagtibay ng ating dakilang Panginoon na noon, ang tao nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Pero ang tao, naging masuwayin, makasalanan. Pero dahil ang ating dakilang Panginoon bumaba at nagkatawang tao, nagkaroon tayo ng halaga sa Diyos dahil sa ating dakilang Panginoon, naranasan niya ang kalagayan ng isang tao na mahirap, madaling matukso, madaling mapahamak, madaling magkamali. Alalahanin na lang natin yung panalangin ng ating dakilang Panginoon. Kung maaari sana ilayo mo sa akin ang sarong ito dahil alam niya na mahirap, hindi niya magagawa. Kundi ano ang ginawa niya?
kundi mangyari ang iyong kalooban at wag ang sa akin. Dahil kinakailangan yung nakatakda na programa ng kanyang Ama, na Diyos nating lahat, na kinakailangan ibuwis ang kanyang buhay, dapat yun ay mangyari. Dahil kung hindi siya magtagumpay, hindi niya maialay ang kanyang buhay, hindi niya magagawa ang pagtubos sa sanlibutan. Kaya, kinakailangan isakripisyo niya yung ego, yung pride niya, alang-alang sa kalooban ng kanyang Ama. Hindi mangyari ang iyong kalooban, huwag ang aking sariling kalooban. At dahil doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, na naging isang tao, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Bakit naging masunurin? Dahil, kumbaga, detalyado na sa kanya yung programa ng Diyos. Kumbaga, sa atin, kumbaga sa pelikula, mayroon ng script. Yun lamang, pandaraya yung gagawin. Eh, akala natin, binugbog yung pala, hindi naman pala tunay na dugo. Pero doon sa ating dakilang Panginoon, tunay na dugo ang kanyang ibubuwis. Kumbaga, sa pagganap, bilang tagapagligtas, totoong buhay ang isasakripisyo niya. Walang daya. Ngayon, hindi katulad ng pelikula na pwede tayong gayain. Minsan nga, kung nanonood tayo ng pelikula, nakakatawa eh. Dahil akala natin tunay na tunay pag pinalabas sa pelikula, pero pag nanonood ka habang ginagawa, yung matatawa ka. Pero doon sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon, totoong buhay, totoong pelikula, na bawat hampas na dumadampi sa kanyang balat, siya ay nasasaktan at sumisigaw. Nararamdaman niya ang hapdi, na natutuyuan siya ng dugo sa kanyang katawan. At palibas ay malayo yung kanyang pinaglalakaran hanggang doon sa bundok ng Golgota, kinakailangan niyan mapagod, manlupaypay. Kung titingnan natin yung kwento ni Jose na nagbuhat ng kanyang krus, anong nangyari? Hindi nga niya kayang buhatin ang krus. Pero dahil nga ang ating dakilang Panginoon, kumbaga yung katawan niya malakas, dahil siya'y anluwagi, panday, kaya niyang bitbitin yung bigat ng krus, na yun ay simbolo ng bigat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Totoo po, hanggang kamatayan sa krus, na kahit ang pinaka-aasa-asahan niya na kanyang mga alagad, na palagi niyang kasakasama, doon pa lang sa panalangin nung hinuli ang ating dakilang Panginoon, hindi na makapagtiis na magpuya. Nung hinuli, nagkawatak-watak sila. At yung pinakamamahal niya pang alagad, na si Simon Pedro, na palaging nagsasabi sa kanya, hanggang kamatayan, handa kitang samahan. Pero nung hinuli na ang ating dakilang Panginoon, lumayo siya. Anong sabi ng nakapaligid doon kay Simon Pedro? Hindi magkasama kanya. Di ko siya kilala. Ganon din yung bantay na babae. Ganon din ang sinabi niya. At pati yung pangatlo, napakahalata ko sa iyong pananalita, nakasama ka niya. Pero ipinagkaila pa ni Simon Pedro. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, naging masunurin dahil sa kalagayang pagka-Diyos. At sa kalagayan din bilang anak ng tao. Kaya hindi tingnan po natin kapag siya'y nagsasalita. Minsan nagsasalita siya bilang Diyos. Minsan nagsasalita siya bilang anak ng tao. Kasi kung sasabihin niya,
Ako ang tunay na pintuan ng mga ng tupa. Ako ang daan. Ibig sabihin, nagsasalita bilang isang Diyos. Pero nararamdaman niya bilang tao, nagsasalita din siya bilang isang tao. Nararamdaman niya yung kahirapan, ang mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan dahil marupok po kasi ang kalagayan ng tao. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, nagpakatatag siya dahil po yun ang programang itinakda ng Diyos na kinakailangan niya sundin. Kaya siya ay naging masunurin sa krus. Kaya siya naman ay pinakanakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay inuhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Ngayon, anong sabi dito? Siya naman ay pinakadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At tanungin natin, hindi ba ganong siya isilang, nung hinulaan siya, ang pangalan niya ay Emmanuel? Yung ipanganak siya, ang ipinangalan sa kanya, Jesus. Hanggang kamatayan, Jesus ang pangalan niya. Ano yung iniugnay sa kanya? Para bigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang sabi ito, upang sa pangalan ni Jesus inuhod ng lahat ng tuhod na nga sa langit, na nga sa ibabaw ng lupa, at na nga sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, tayong mga tao nasa ibabaw ng lupa at yung mga nangasa ilalim, mga espiritu, at yung mga taong namatay na at pati yung nasa langit. Ano ang nakaugnay na pangalan sa Jesus? Upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesus Kristo. Dinagdagan yung pangalan niya na hindi lang Jesus kundi Kristo. Pangalan higit sa lahat ng pangalan. Upang dakilain at tawagin natin siyang Panginoon para din sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya kung titingnan natin yung programa, mula sa Diyos, bumaba ang sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, dahil sa isang birhen, ipinanganak, nabuhay bilang tao. Nung dumating yung takdang panahon, kinakailangan isakripisyo yung kanyang buhay para matubos tayo sa kasalanan. Kumbaga, nakaprogram yun. Ang mahalaga doon, yung tinanggap ng ating dakilang Panginoon sa kabila ng kanyang pagiging masunurin sa krus. Walang iba yung kadakilaan. Nung siya'y mabuhay na maguli sa mga patay, ang lahat ng nangasa ibabaw ng lupa, nangasa ilalim ng lupa, at nangasa langit, ay luluhod ang lahat ng tuhod at upang ipahayag ng lahat ng dila na tayong lahat ay magpupuri sa ating dakilang Panginoong Hesukristo para lang luwalhatiin ang Diyos na Ama na kanyang pinanggalingan. Ang titingnan po natin, kapag pinuri natin si Kristo, niluluwalhati natin si Kristo kasama na doon ang Ama. Dahil siya'y mula sa Ama at bumalik na rin sa Ama at nandun siya sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kaya po, kapag sinasampit lang ang pangalan ng ating dakilang Panginoon, involved na po doon yung Ama. Kaya po, kung titingnan natin, tayong lahat ay darating sa takdang panahon na pupurihin natin ang pangalan ni Hesukristo. Bawat dila ay magluluwalhati sa pangalang Hesukristo. Kapurihan na rin yun ng Ama. Kaya kung tayo po ay nakakaunawa ng mga bagay na ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon, naging magpapakumbaba siya.
Siya naman dapat nating tahakin at maging mapagpakumbaba tayo. At kung saan, ang kapakumbabaan po kasi, yan po ay mahirap gawin dahil po dito sa pride o ego, yung kataasan ng pag-iisip. Kaya meron tayong puso o damdamin para pakiramdaman natin ang pagiging isang mababang kalagayan bilang isang tao. At kinakailangan may pagpapahalaga rin tayo sa ating kapwa na mas magaling ang pag-iisip ng iba kaysa sa atin. Yan po ang mga halimbawa na dapat nating lakaran sa pang-araw-araw na pamumuhay para if in case dumating yung sitwasyon, pagdating dun sa hinaharap, meron naman tayong reward sa ating dakilang Panginoon. Sabi niya, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Ang makatuwid, nasa kanya lahat ang kapurihan, kadakilaan sa pangalan lamang ng dakilang Panginoong Hesus Kristo. Siguro hindi na lang pagkikibagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Isang magandang gabi sa ating lahat.